Nako, tila yata napapraning na ngayon ang palasyo dahil sa biglang tigil ng INC rally, no? Dahil alam natin na ang INC biglang nag-rally, surprise rally. Ngayon, surprise ang pagtigil. Hindi nila inaasahan na biglang titigil ito agahapon, no? Ngayon, wala silang tiwala at yung iba, na siyempre may nagsasalita, paapalabas lang daw ng INC yan, no? Sa bagay, ganyan talaga pag napaparanoid kayo, no? Ganyan talaga pag may tinatago kayo, no? Simpleng bagay lang na nasa batas, yung rally nasa konstitusyon, natatakot kayo, no? Ang nagpapatraffic, hindi INC, kundi yung pagdududa nyo. Yun nagpapadelay sa Pilipinas. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa ginagawa doon ng INC, masama. Hindi po. Sila ang gumagawa po ng masama dahil una pitatakpan nila ang flood control issue. Ibinibintang sa INC na pahirap daw sa Pilipinas porket traffic. Isipin mo yun, mas naisip nilang ang INC nakaka-traffic kaysa yung traffic na pag-delay na investigasyon sa ginagawa nila. Pinapaniwala nila kayo. Yeah? Pinapaniwala nila kayo. Di ba? Oh, ganyan po sila kadesperado. 'Di ba? Ngayon, natakot sila, nag-surprise rally ang iglesia, nataranta hindi nagpapalata. Ang tao pag natatakot, hindi nagpapalata. 'Di ba? Ikaw ba naman papalata ka? Opisyal ka ng gobyerno, nangurakot ka, ha? Nang malapit ka na mabuking, magpapalata ka ba na natatakot ka? Siyempre, hindi mo papatatakot ka. Di ba? Iba nga sabi na balitaan, umalis ng bansa. Iba, umiiwas, di ba? Tapos, sige nga, dito sila natatakot. Bakit may barikada kayo sa Malacanang? Bakit may mga kayo, may mga harang kayong barbed wire? Di ba? Sasabihin nyo, alam nyo naman, marami nagpapatunay kahit nung paman. Ang Iglesia ni Cristo, kailan ba sumugod sa Malacanang? Ang Iglesia ni Cristo, kailan ba ng gulo, ng rally? Kahit anong rally dinaluhan ko, unang rally, yung mga pulis, nakahiga dun banda sa mga establishment, nagpapahinga. Pag nag-rally ang mga makakaliwang grupo, talaga ang pulis, alerto Di ba? Kahit yung grupo ng nag-rally, alerto ang pulis Di ba? Pag INC nag-rally, kahit pangalawang rally nila ba, nung November 16, asan ba ang pulis nun? Di ba? Relax na relax ang pulis. Yung rally nito kahapon, isang araw dyan sa EDSA sa may White Plains Anong ginagawa ng mga pulis? Yung iba nakaupo doon sa dulo. Diba? Yung iba naglalaro, nag-games ng cellphone. Kasi walang magawa doon Siyempre, ilibangan din kahit papaano kasi tahimik ang rally ng INC. Papayapa. Tapos, ilalagyan mo ng barikada, di yung barikada ang nagpa-traffic, hindi INC, tapos isisisi nyo sa INC, tututukan ng mainstream media, yung basura, pati yung INC rally, pero yung harang, hindi nyo tinutukan. Yung humarang sa bus, hindi nyo tinutukan. Yung mga sa probinsya na nag-checkpoint, hinarang ang INC, hindi nyo tinutukan. Di ba? Ngayon, eto, biglang tigil ang rally ng INC, nangangamba sila, natatakot sila kasi para tong dagat. Yung dagat po, mga kaibigan, kapag nakita mo yung mababaw ang dagat sa pangpang at nawala yung dagat, umurong, nakakatakot. Bakit? May nangyari tsunami sa malayo. Umurong yung dagat. Pagbalik nun, boom! Puwersa ang pagbalik nun. Natakot sila doon. Di ba? Bakit kayo matatakot kung wala kayong ginagawang kasalanan? Di ba? Alam nyo ang history ng INC hindi naman nanggugulo. Pero ba't kayo nangangamba? Kasi guilty kayo. Ganun lang kasimple 'yon. Di ba? Walang pinagkaiba yan sa halimbawa, mayroon ka sa likod mong kontrabando, no? Sa likod mo may kontrabando ka. O kaya sa sasakyan mo may kontrabando sa sasakyan mo, no? May nakita ka na checkpoint sa malayo. Maniwala ka sa akin, ubod ng kaba ka, kakaba-kaba ka na, iiwas ka na iiwas ka na pag may checkpoint sa dulo, may kontrabando ka nadala di ba? Tama? Pero kung wala kang kontrabando, ikaw mismo magpipresenta, sige, walang problema, magpapa-checkpoint ako, wala namang makikita sa akin di ba? Ganyan, kitang-kita kayo. Yung rally ng INC Anya, wala nagawa, hindi na pababa si PBBM. Bakit? Pinabababa si BBM ng rally ng INC? Kailan nagsabi ang INC na BBM resign? Wala sa katwiran to mga to. Wala sa katwiran, mga kaibigan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nakikiangkas lang kayo kasi may bagay lang kayong gusto mangyari. Biruin mo may mga nagpo-post sa social media, mga kilalang tao, mga social media personality, mga mainstream media, yung mga
mga reporter pa, no? Na bakit kailan kaya mahuhuli si Marcoleta? Gusto namin makulong. Biruin mo, mas gusto mo makulong si Marcoleta kaysa doon sa nanguha ng pera sa flood control issue? Sige nga! Diba? Mas gusto nila makulong si Marcoleta palagay natin, no? Hindi niya na-declare sa SOSE yung 70 million. No? Alam mo, yung batas na yan, nakakatawa eh. Bakit? Isipin mo, pag 50 million plunder ka, pag 49,000.99, wala kang kaso. Kasi pag 50 million pataas, plunder. Ibig mo palang sabihin, 49,000 hindi plunder at hindi pagnanakaw at pag 50,000 na pagnanakaw kahit galing sa private citizen. Kahit nagamon ako eh. Kahit yung matandang tulpo na kapatid ng mga senador, hinahamon kong diskusyon kami. Hindi siya nagre-reply sa akin eh. Alam niya kasi napapanood niya, hindi niya kaya salangsangin yung sinasabi ko. 'Di ba? Kahit isa lang tanong ko sa kanila eh. Paano naging plunder 'yan? Yung private na pera ng hindi ng kaban ng bayan, paano naging kurakot 'yan? Ipaliwanag mo sa akin. I-convince mo ko. Gusto ko pag ako na-convince mo, sasama ako sa iyo. Gusto ko makatwirang convince mo ako na turuan mo ko paano naging plunder o kaba ng bayan na kurakot. Sabi nyo kasi nangurakot si Marcoleta dahil tumanggap ng pera, hindi na-declare sa SOSE. Tapos absuelto sa SOSE. Tapos kinasot ng plunder. Dalawa pa paliwanag mo sa akin. Dalawa pa paliwanag nyo sa amin. Una, paano naging plunder? Pangalawa, paano naging kurakot yan, naging pera ng gobyerno bigla yan, kahit pera ng private citizen yan, na sila may depension at yung dalawa pa. Paliwanag mo sa akin, paliwanag nyo sa amin. Hindi yung kakasuyo si Senator Marcoleta. Di ba? Anya nag-rally ang INC, hindi rally sagot para pagtakpan ang butas ni Senator Marcoleta. Biruin mo pinoperso nila na makulong si Senator Marcoleta. Samantalang yung mga nagkasala sa flood control issue, tahimik sila. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung attorney pagkita-gitara dyan. Ha? Sige. Ano tayo? Gusto mo sa tayo eh. Discussion tayo eh. Live. Sumo? Live tayo para maganda. Di ba? Kasi hindi lalaban to eh. Tingin ko hindi talaga lalaban. Matatakot to ipit eh. Dahil sa loob na isang minuto, ipit na kagad siya sa akin eh. Ipit na kagad siya sa akin sa loob na isang minuto pa lang. Wala nang intro pa lang, ipit na siya sa akin. Isang tanong pa lang, ipit na siya sa akin. Di ba? Alam niyo mga kababayan, kung talagang may kasalanan si Senator Marcoleta, iserve nyo na yung warrant. Iserve nyo na. Pati na dalawang issue kayo iserve yung warrant. Bakit? Kasi alam nyo may magkakape, may magtitinapay. Sigurado. May magtitinapay, may magkakape. Di ba? Pag sinerve nyo yung warrant. At yung magsaserve ng warrant, dapat malakas na malakas ang loob. No? Talagang mandirigma yun. No? At kahit mandirigma yun, kung halimbawa, magsaserve ng warrant, no? Ito, tip ko lang, ang magsaserve ng warrant, halimbawa, nasa pagpalagay mo ng 100, hindi naman 100,000 siguro, no? Siguro, mga 20,000, 50,000. Yung saservan mo, nasa 200,000 and more. Sige nga. Di ba? Kalokohan niya, sabi niya ni Robin, kalokohan. Sabi na iba, kalokohan yung warrant na yan. Di ba? Invento. Biruin mo si Senator Marcoleta, kakasuhan. Ba't mo ikaw, hindi ka ba nakakalata? Ba't kakasuhan si Senator Marcoleta? Hindi ka nakakalata? Alam ko, nakakalata kayo eh. Huwag nyo kami lokohin. Mga pinklawan, alam nyo kung sino mastermind at alam nyo sino big fish. No? Play safe lang kayo. Una, natatakot kayo. Pangalawa, ayaw nyo mawala ng boto sa 2028. Kasi kukuha kayo ng boto sa mga loyalista. Alam nyo ang katotohanan. Di ba? Yung kay Sara nga, alam nyo eh. Di ba? Palagay natin, no? Si Sara nagkumuha. Palagay natin. Alam nyo na kagad eh. What if pa kaya yung lantaran na patunayan? Hindi nyo alam? Imposible. Alam namin na kapag aral kayo sa mataas na eskwelahan, kayo mga pinklawan, imposible hindi nyo alam yan. Kaya isang tanong ko sa kanila eh. May nakausap akong pinklawan, sa lugar namin. Talagang solid na pinklawan, nasama pa sa rally. No? Nasama dun sa mga rallyista dun sa tuwing may rally yung pinklawan. Tinanong ko siya eh. Kasi nag-rally din ako eh. Kita nyo naman, no? Tinanong ko, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba na may mastermind?
Hindi siya makasagot eh. Alam niya kasi meron eh. Kasi pag talagang alam niyang walang mastermind, isasagot niya, walang mastermind. Hindi siya makasagot eh. Ibig sabihin, alam nila may mastermind at alam nila kung sino yun. Tinatanggilan nila. O ngayon, bakit nga ba natakot sila na umurong bigla ang INC sa rally? Akala nila natakot ang INC, natakot niya ang INC kasi baka mag-martial ganyan. Hindi nyo matatakot ang INC. Tandaan nyo, nagsimula ang INC mismong araw ng digmaan. Nagsimula yan before pandigmaan. Pero narehistro ang INC sa araw ng digmaan. Doon nagpasimulang kumalat yan. Noong 1945, kasagsagan ng digmaan, binobomba lahat. Pati kapilya nila pinapasok, nanindigan ng INC, hindi sila natakot. Tandaan niyo yan, Hindi natakot ang INC. Sa inyo pa kaya? Di ba? Niloloko nyo ba kami? Niloloko nyo ba ang INC? Niloloko nyo ba sambayan ng Pilipino? Natakot niya ang INC kasi tinigil yung rally. Kala nyo lang yun. Kala nyo lang yun. Kala nyo lang yun. Di ba? Naplano kayo, nabihag na kayo sa patibong, di ba? O, Boying, bakit di mo ma-serve yung warrant? Natatakot ka? Ano nangyari? Bakit di mo ma-serve? Ako may alam ako, ba't di mo ma-serve yan? Ayoko sabihin dito. O, ito, painggan nyo muna to, Painggan nyo muna to. Ito. Sabi dito, tamo talagang person nila, gusto talaga nilang pahuli si Senator Marcoleta kesa dun sa mga flood control issue, no? Ombudsman Boying Rimulya, bukas po ang last working day ngayon, week. Kaya kami ay nag-aabang kung kakasuhan ninyo sa Sandigan Bayan, si Marcoleta, Defensor, at Al ng Plunder at Indirect Bribery. Sana may isa kang salita. Ngayong araw yon, inaabangan nila na huhulihin si Marcoleta o kakaso, isa-serve ang warrant. Yan ang araw nila. Marami nagko-comment. Takot lang si Boying kay Marcobeta. Ayan, Marcobeta tawag nyo. Yan yung mga taong nangaasar na lang. Ganyan ang tawag. Wala na maipuntos eh. Nangaasar na lang, iniiba yung pangalan, nangaasar na. Tayo, bagaman tayo iniiba natin pangalan, kagaya ng One Bull, umiiwas tayo sa, ligtas tayo. At least wala, si One Bull, sino ba si One Bull? Alam nyo na kung sino yun, pero hindi niya ako pwedeng asuntuhin. Masakit mabigo, kaya huwag tayo umasa. Di na kayo nasanay kay Remulyas, magaling lang sa presscon. Hinihintay nila yung ang dami nag-comment, hinihintay nila yung ni Senator Marcoleta. Yan, waiting. Yan yung mga mapaghiganti. Ang paghiganti nila hindi makatwiran. Dahil yung paghiganti nila, okay sana kung ang paghigantihan nila para sa sambayan ng Pilipino. Hindi private citizen yung binigay na pera kay Senator Marcoleta, hindi na i-declare, siya sabi nila, at kinasuhan ng plunder. Ibig sabihin, pera ng gobyerno daw yung nilustay ni Senator Marcoleta. Kasinungaling yan. Tapos pag hindi na ilusot, babanggitin yung kay Pinky. Sabihin, meron anyang insertion 500 million. Si Marcoleta sabi ni Pinky. Si Pinky lang nagsasabi nun. Naniniwala kayo? Wala na nagsasabi nun. Bukod kay Pinky, may nagsasabi pa ba nun? Wala na. Di sana yun ang kinaso sa kanya, yung 500 million insertion. Diba? Ng ombudsman, kung totoo yun, bakit hindi kalkalin yung Cabral Files kung talaga meron? Bakit? Kasi madadamay yung ibang congressman. Kasi alam nyo, mahalungkat yung katotohanan kapag ang Cabral Files hinalungkat ninyo. Di ba? Halatang halata. Sige. Di ba? Hindi na sinasabi ko sa inyo. At sila makulong si Senator Marcoleta, no? Pero yung nagkasala talagang totoo. Biruin mo, si Tamba absuelto, walang may kasalanan. Si Saldi kinanta si Tamba, wala din kasalanan. Lahat walang kasalanan. Sino gumawa ng pera? Sa panahon nyo, pinirmahan yung budget. Pinirmahan yung budget ngayon 2024. Ang kumuha ng pera si Sara Duterte at si Digong? Tapos sasabihin nyo, INC binayaran kagahapon? Tag-100? 150? Halatang nagsisinungaling halatang nangaasar Bakit? Biruin mo 150? Ang gusto niyang palabasin, alam talaga na nagsabi nun na ang INC hindi nagpapabayad. Alam nila yon. No? Kasi siya sabi niya, uto-uto INC. Tapos babayar. Ano ba talaga? Uto-uto nagpapabayad ng INC? Ano ba talaga? Huwag nyo nga akong linlangin. Ano ba talaga? Ang INC uto-uto? O INC nagpapabayad? Kasi magkaiba yun Pag uto-uto, hindi na kailangang bayaran. Pag binayaran, hindi uto-uto. Sabihin bayaran talaga. Alin sa dalawa? Di ba?
Oh, magkaiba yun. Oh, palagay natin binayaran. Alam naman namin, alam naman namin, alam nyo na hindi binayaran yun. Sinasabi nyo lang binayaran ng 150 para palabasin sa mga inosente na ganun kababa ang INC sa 150 pesos lang. No? Yung iba naman, totoo sinasabi nila. Sabi, binayaran niya 3,000, tigil 5,000. Saan kukuha ng pera? Si Lustay Sara daw nagbayad. Si Sara na naman nagbayad? Saan kukuha ng pera yun? Siya ba may hawak ng budget? Nananaginip ba kayo ng gising? Ha? Kinukumpit nyo ba lahat na sinasabi nyo? Ha, sabi ko nga lahat daw binayaran. Rally binayaran. Yung nag-rally ng November, punong-puno yung luneta, binayaran. Lahat binayaran. Ano yan? Trilyon binayad ni Sara? Ha? O palagay natin, nangurakot siya, no? Sinong politiko ang mangunguha ng pera sa kaban ng bayan? Ibabayad lang sa mga trolls. Ibabayad lang para suportahan siya. Kayo naman. Di sana ibabayad na lang sa abogado niya yung para pagtanggol siya. Di ba? Alam mo, huwag kayong mananaginip ng gising. Ha? Ano kayo, kumain kayo sa umaga, bibigyan ko kayo ng tip, ha? Kumain kayo sa umaga ng gulay, ha? Huwag kayo magpupuyat, uminom kayo ng vitamins, magpaaraw kayo, magdilig-dilig kayo ng halaman, no? Mag-alaga kayo ng mga pusa, any na pets, no? At higit sa lahat, magbasa kayo ng Bible. Kahit sa isang araw, isang page lang, mabasa mo, sabihin ko sa inyo, ha? Madadaig nyo na yung katwiran na nilalabas ko sa bibig ko, no? Hindi nyo kasi masasalang sa yung sinasabi ko Kasi ako may pinagbabatayan ako di ba? So, eto panoorin po natin to ha. Panoorin po natin to. Baga, umiinit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit. At sa tag-init, ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Maliban sa mga flood control issue. Boying, huwag mo kaming gawing eng-eng. Huwag mo kaming gawing eng-eng, Boying. Lahat umulan ng kaso, pero doon sa mga nabanggit ang pangalan, ni patawag, hindi nyo ginagawa. Di ba? Lunes ngayong linggo nang ipahayag yan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kasong plunder raw ang kahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi umano nito pagdedeklara ng natanggap nitong donasyon. Biruin mo, no? Palagay natin. Hindi nagdeklara ng tinanggap na donasyon. Plunder na. Kurakot na. Wow! Paano nangyari yun? Ibig mo palang sabihin, pag 50 million pataas, nakaw. Tama? Pag 49 million, hindi nakaw. Asa ng katwiran mo? Paano mo sa akin mapapaliwanag yun? Paano mo kung i-convince ngayon na kumpara sa nangyari sa flood control issue na talagang may nawalang trilyon na pera sa kaban ng bayan? Napatunayan, may umamin, chairman ng appropriation ng budget, umamin. Ha? May Cabral files, lahat. Paano mo kung i-convince na kay Senator Marcoleta ay kurakot yon? Paano? Paano mo ako mapapaniwala? Sige nga. Hindi nila kaya, tingin ko Pepelosopuhin nila talaga pagpipilitan nila Oo. Sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at maging sa kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Una nang humarap sa investigasyon ng COMELEC si Marcoleta pero dismiss ang reklamo dahil wala nakitang ebidensya ang poll body. Wala nakitang ebidensya. Yun na nga. Yun, doon, kung saan nagsimula yung pwedeng kasuhan siya, wala nakitang ebidensya. Tapos ikaw kakasuhan mo, ang kaso na yan hindi para dyan. Kakasuhan yung si Senator Marcoleta, kitang-kita ng aming pakiramdam ang pandama, kaya nyo kakasuhan yan kasi nag-iimbestiga sa flood control issue. Diba? O sige, para mas maganda, ipatawag lahat sa luneta. Ako mag-isa Ipatawag lahat ng magagaling sa luneta. Diskusyon tayo. Sige, ipitan tayo. Pag naipit ako, sasama ko sa inyo, magtatrabaho ko sa inyo ng walang bayad. Pag talaga ipitan tayo, siguro isang daan kayo lahat ako mag-isa Cross-exam tayo. Patutunayan ko sa inyo, magsama kayo ng pinakamagaling yung eksperto. Ako mag-isa. Papartidahan ko kayo, wala akong dala kahit isa. Ballpen lang dala ko. I-take down note ko lang yung mga sinasabi nyo. Isang index lang dala ko. Medyo malaki-laking index sa ballpen lang. Yun lang dala ko. Hindi ako maglalabas ng cellphone. Sige nga. Patutunayan ko sa inyo na hindi kaya nyo kakasuhan to dahil sa flood control issue na nangyayari ngayon. Hindi dahil sa kanyang ginagawa o yung hindi nagpag-declare ng SOSE. Hindi dahil doon. Di ho ba?
na lumabag ang mambabatas sa anumang probisyon ng Omnibus Election Code. Nabasura man ng COMELEC ang reklamo. Nagpatuloy naman ang ombudsman sa hiwalay na investigasyon. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. Senator Marcoleta, tingin no, Senator Marcoleta, yung flood control, pitatakpan namin. Yeah. Iipitin ko lahat pag tinanong ko. May ipit talaga to. Isa lang sabihin ko kay Boying eh. Sir Boying, sabihin mo nga sa harap ko, ha? Pananagutin namin ng big fish. Sige nga, sabihin mo. Sabihin mo nga. Alam mo sasagot sa akin yan? Ba't ko naman susundin yung utos mo? Yan, sabihin sa akin yan, maniwala ka. Ba't ko naman susundin yung utos mo? Yung utos ko, hindi naman mabigat eh. Not normal naman talaga may big fish eh. Maliban na lang, hindi ka naniniwala may big fish. Or, takot ka na mabanggit kahit big fish lang. Kasi alam mo, kahihinatnan mo. Yeah? Kaya ako, pag ako kalaban tong mga to, ang ilalagay kong pangalan ko, hindi munting kaalaman eh. Nagkaharap-harap kami sa isang stage, sa Luneta, halimbawa. Iba pangalan ko eh. Alias, pwede ba tayong gumamit ng alias? Hindi munting kaalaman gagamitin ko alias eh. Siya, Boying, alias niya. Hindi naman talaga Boying ang pangalan niya eh. Crispin Jesus Remulla yan eh. Kaya tawag natin Boying kasi alias niya yon. Siguro, niya yon? AKA niya yon. Di ba? Ako may AKA din ako. Ang AKA ko, hindi mo na munting kaalaman. Ang AKA ko, Mr. Panagutin ang Big Fish. Yon. Ang AKA ko, Mr. Panagutin ang Big Fish. Sa tingin ko, hindi nila kayang banggitin yun eh. Kahit yun ang AKA ko eh. Maniwala kayo sa akin. Paso sila dyan. Corner sila dyan. Maniwala kayo sa akin. How to file it already. Pero una nang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na handa itong magpa-aresto at magpakulong sa kalimang mahainan na ito ng arrest warrant. Arestuhin po nila ako. Ay muli po akong nagsasabi na umuwi sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Alam naman namin, Senator Marcoleta, alam naman namin na mabuti puso mo sasama ka. Pero naniniwala ako, yung salita mo na yan, pain yan. Pain sa mga mandurugas yan, sa mga mandarambong, no? Alam namin pain yan sa mga matinding pain ang ginawa ni Senator Marcoleta diyan sa ganyang salita na yan. No? Naniniwala ako diyan, Senator. Kasi mabigat sa kalooban po namin na yung sinasabi niyo magpapahuli kayo na alam namin wala kayong kasalanan. No, pero bilang paggalang namin sa inyo, nirerespeto namin yung desisyon niyo na magpapahuli kayo. Pero hindi mo mawawala na mabigat sa kalooban namin yan, no? Mabigat ang kalooban namin buong kapatiran dyan at sa mga naniniwala at bumoto sa'yo, mabigat sa loob namin yan. Aminado si Ombudsman Remulla na naging headlines ito nang ipahayag sa publiko ang napipintong kaso. Hindi naman masyado. There's always pressure in this job. There's always pressure to get it right. Noong Miyerkules, sinabi niya Hindi lang pressure, kape at tinapay, at biskwit, at mani, at tarpaulin tent. Babaha ng tarpaulin tent at kape at tinapay biskwit. Munting ka alaman ano ibig mong sabihin. Ay syempre may cellphone na ngayon, pag sa gabi kasi masarap magbiskwit at kape sa madaling araw, lalo na pag ang bahay mo nasa may maraming puno. Yung bahay ko kasi may mga puno eh. Minsan sa gabi nandun ako sa labas, may tent doon, tapos nag-offlotion lang ako. Offlotion kasi may lamok eh, di ba? Para masarap yung hangin, napakasarap. Nagsi-cellphone ako, nagkakape, nagbibiskwit, nagmamani, at may tarpaulin na tent. No? Ang nakalagay na tarpaulin, St. Peter, hindi. Ano pala, St. Peter tuloy kayo naman. May tarpaulin na tent, yung lona pala. Yon. Yun ang ibig kong sabihin, ha? Baka sabihin nyo, baka may ibig sabihin kayo, ha? Walang ibig sabihin yon. Pero alam na yon dyan ng mga kapatiran at ibang mga loyalista, mga DDS dyan. Alam na yon, di ba? Hindi totoo lang. Ombudsman na hindi ito iniutos ang investigasyon kay Marcoleta. And I never instructed anybody to conduct an investigation because got up one team and Bigla silang focus kay Senator Rodante Marcoleta, no? Kasi yung focus yung flood control eh. Bigla silang focus. Huwag nyo kami lokohin. Alam nyo na namin lahat. Kaso wala kayong magawa, desperado na kasi kayo.
Baka kasi mabuking kayo sa mga mali-malitang pera na yan. Di ba? Iskerda na kayo. Pero malakas loob ng mga yan kasi sisiguraduhin nila si Sara hindi makaupo. Para ligtas lahat sila. Yun ang akala nyo. Makukulong kayo habang buhay. Ha? Pag nalaman yan, kung sino-sino yan. At alam naman ni Senator Marcoleta kung sino-sino yan eh. For official na lang yung ginagawa, kaya nga ayaw nyo eh. So, I said, we would find ways. At sa ikatlong araw ng kilos protesta ng iba't ibang grupo na ngayon nasa liwasang Bonifacio, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na freedom of expression ito ng kaisa sa kilos protesta. Pero kahit nagpapatuloy ang panawagan ng mga ralista, Freedom of expression, pero totoo yung sinasabi nila. Hindi ba totoo yun? Kung bakit nyo kakasuhan si Senator Marcoleta, mas malinaw ang nakikita namin dahil sa flood control issues at ayaw nyong maimbestigahan. Kesa doon sa sinasabi nyo, pinagpipilitan nyo, plunder, kahit private citizen nagbigay? Ano mas malinaw? Sige nga. Sige nga. Kaya nga, isa lang tanong ko sa mga gustong ikulong si Marcoleta eh. Gusto ko ikulong si Marcoleta na, tanungin kita, sa mga sasabi niyan, bakit yung flood control issue ayaw nyo ikulong kagad? Ha? Ba't di mo pinupersa? Vlogger pa naman siya kilala, yung iba. Ba't di mo siya sabi yan? Ano mo sasagot sa akin yan? Sasagot sa akin ng mga yan. Hindi, may nakulong na sila Bryce Hernandez, sila Revilla, sila Jinggoy. Hindi ang tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo pinupurso, hindi mo pinupost ni Misa sa content mo na panagutin ang nasa flood control issue? Yun ang tanong ko sa'yo. Kaya nga yung nakadiskusyon ko dyan sa EDSA na otoridad nagkatanungan kami, bakit may harang, ba't may barricade? Hindi nila masagot eh. Diba? Hindi nila pwede sabihin hindi madaanan. Di lalo magka-traffic. So, ibig sabihin pan-traffic to. Kaya may barikada, nakaka-traffic o hindi? Hindi niya masagot eh. Simpleng tanong, hindi niya masagot eh. Diba? Parang ganito. 1+1. Alam mo, sagot 2, hindi mo masagot? Bakit? May ipit ka eh. Lalabas ang katotohanan eh. Di ba? tuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nothing has changed. You will find Nothing is changed. Nothing is changed. Nothing is changed. Isa rin sa panawagan ng ilang grupo na nagkikilos protesta ay ang pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa usapin ng flood control scandal. May gumugulong ng pag-aandar yan ang ombudsman na gagamitin ng mga pahayag ng 8 sa 18 Maleta Boys. Well, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to Wag nyo nga kaming blapin. May kinuhaan niya yung 18 Marines. Doon kakasuhan si Martin. Nako, wag nyo kami. Kung talagang kakasuhan niya noon pa. Hindi yung kasabay kay Senator Marcoleta. Ano yung pampalubag loob? Para mapaniwala niyo yung iba pang naniniwala sa inyo. Na oo nga naman. Kung si Marcoleta talaga, si Marcoleta lang tina-target, hindi eh. Pati nga si Martin kakasuhan din eh. Nangyari na kay Joel yan. Sabi ninyo, hinug na yung kay Joel. Eh ngayon, nasa na? Nasa na yung kay Joel? Nasa na? Diba? Maniniwala lang kami pag si Joel nahainan nyo na ng kaso. Hindi daw kompleto. Pero mo yun. Sino ba nagsabi na si Joel sangkot? Palitawin nyo. Palitawin nyo ulit. Kunin nyo affidavit nung tao nagsabi nagdawi kay Joel. Pagsalitain nyo ulit. Pag yun nag-iba ng affidavit, isa lang ibig sabihin. Naniniwala kayo sa taong nag-iiba ng affidavit. Mama? the money being delivered to the former speaker and to Zaldi. Categorical and consistent as to those facts. Cause of delay raw ang hindi pagpirma ng mga Maleta Boys sa kanilang affidavit. Bago kasi mapirmahan ng mga salaysay ng mga dating bodyguards, kinakailangan munang reviewin ito ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. I don't want to speculate as to what is going on behind on their end, no? But as to Sir, hindi delay yun, sir. Bago po pirma ng 18 Marines yun, kahit ako pipirma ko dyan, babasahin ng abogado yun. Hindi naman yung binabasa ng ano lang parang text message lang Kaya mong basahin sa loob ng 1 minuto o 1 segundo lang O mga 3 segundo, babasahin mo lang, tapos na. Hindi po yan ganun. Yan po ay binabasa na pagkahaba-haba at ang abogado gagawa ng diskarte bago pirmahan yan. Ganun po talaga yun, sir. Kahit saan pirmahan, sir, binabasa muna. Kayo po ba pumipirma kayo, hindi nyo binabasa?
Maliban na lang kung yung pipirmahan nyo sa mga convenience store lang. Halimbawa, may PWD ka. Kasi ako, pag ako nagpi-PWD, binibigay ko yung PWD ko, halimbawa, sa convenience store, no? May pipirmahan pa ako. Hindi ko na binabasa yun kasi automatic na yun eh. Sa mga bangko, ito, pirma po kayo dito. Sa mga bangko, kailangan basahin mo pa rin yun kahit konti eh. Pipirma ka kasi. Ikaw, sir, ibig mo pa sabihin, pipirma ka na hindi mo binabasa? Lalo na ang nasasang yung karapatan mo, babasahin mo. So, ibig sabihin, madidelay. Madidelay o hindi? Madidelay. Alam nga naman magbabasa ka na mababasa mo yung makapal na sulatin sa loob ng 2 minuto. O sa loob ng isang kalahating araw. Hindi. Mababasa mo yung buong araw kasi pag-aaralan mo. We just want to get the job done. That I think the public should know na there are so many of these hiccups that happen. Ang gusto lang namin, maisulong na namin yung kaso. Matatanda ang pumunta ang mga dating bodyguards sa ombudsman para mag-execute ng kanilang mga affidavit. TJ Mendoza para sa O hindi, ito, alam niyo, ito na. Ito tayo, dito naman tayo kay Amy Marcos. Marcoleta, Philippine Senator. Thank you, Yunan. Thank Thank you you, very sir. much. Second time. Kumusta na mga kapatid? Araw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Tamo? Wala daw mangyayari. Wala pala mangyayari. Walang pangamba. Ba't nag-barricade kayo? Nga. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ako na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna nanindigan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo. No, binastos yung kay OJC. Yeah? Inimbentoan ng kaso si Pastor Kibuloy. Ako, kay Pastor Kibuloy, against ako sa kanya dahil sa pananampalatayang taglay niya. Pero, nakita ko, bandang huli, hindi ko tinignan sa kanya yon. Paniniwala niya yun eh. No? Pero yung ginawa niyo kay Pastor Kibuloy, hindi ako naniniwala. Matagal akong taga-subaybay nila Eli Soriano, nila Kibuloy, at alam ko mga attitude at mga ano sa kanila. Pero kay Kibuloy, subaybay ko rin dati yan kasi dati nakikipagdebate ako. No? Mabata-bata pa ako, alam ko na yan. Na si Kibuloy talaga, kahit lumapit ka, kahit di ka kilala ni Kibuloy, ha? Manghingi ka ng tulong, tutulungan ka ni Kibuloy. Oo.
Ang daming tinulungan yan, hindi na mabilang. Hindi pinapalabas, hindi pinapakita sa TV, hindi ginadyaryo, hindi pinapamalita. May nakita ba kayong binalita tumulungan kay JC? May nakita kayo? Wala. Kasi tumutulong sila na walang kamera. Yan si Pastor Kibuloy. Tandaan niyo yan. Alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo, lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals. Alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, ng mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga Maynila at Katagalugan, mga bigo at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos. Tama. Oo, tatay niya ibang-iba doon kay Junior ngayon. Maniwala kayo. Ibang-iba. Noon, dekadang nakalipas, Mautak tatay niya, matalino. Si Marcos Sr., napakatalino. we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ang ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta. Tama. Oh, maraming salamat po sa inyo kay Senator Amy Marcos pati kay Senator Rodante Marcoleta. No, ang ganito lang po, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang makabuluhan at marami kayong matututunan na talakayan na naman ang aking ihatid sa inyo, no? Hanggang dito lang po, ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.